my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, Lord, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I So, salamat po sa inyo pong bumibigay po sa amin ng panahon para sa panahon po inyo magdadalamhati ay narito po kami. No? So, bigyan ko po kayo ng meron tayong program. Pabigyan nyo lang po. So, ito po yung ecological service. Ito po, aawit po tayo ng ng isang magandang alaala na pwede po ipakilala din po sa amin, ipakilala po sa bawat isa. Yung mga magandang yung pong alaala na makita po kayo sa kay Brother Florante. No? Baka meron po ay kapatid, yung asawa, ito po yung mga ng pamangkin, or anyone po. We will give wife para pasalamatan ng lahat. And then, ano man po mangyayari po tomorrow, sa po ang destination. And then, tayo po ay, we will sing a song for the closing song. And then, closing prayer. Okay? So, yun po yung part po ng ating ngalan po ay, ano po, Ilocano po pala ito. Kasi mga Ilocano po pala nandito, no? So, ang misis ko po ay Ilocano din. Nandito po yung wife ko. Pero hindi niya po ako tinuturuan mag-Ilocano. Pag nag-aaway lang po kami, saka siya nagsasalita mag-Ilocano. Kaya hindi ko lang naiintindihan. No? So, pray po. At by the way, Pastor Jeff Sukitaw po. Then kung ready na po tayo po ay ready na po at tayo po tumayo lahat. Let's sing a song, Amazing Grace. How I am found was blind, but now I see was grace, was my fears relieved. How
Salamat po sa awiting ito na tunay nga will make a way para maibsan po yung ating po kalungkutan. So let's sing God will make a way. God will make a way. Ready, sing. God will make a way where there seems to be no way. Will be my guide, holding close me to His side, with love and strength for each new day. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways closely to His side, with love and strength for each new day. He will. Tayo po ay po, mga kapatid. Panginoon Diyos na makapangyarihan po sa lahat, meron po kayong comfort and promise na hindi po pinanda, Panginoon, sa amin. Kaya Father God, sa aming po mga inawit, tunay nga na kayo po rin ng Diyos na patuloy na magpo-comfort sa bawat isa sa mga taong namumulila, sa mga taong nalulungkot. Sa pagkakiling po kami ng iyong comfort at sa pamamagitan ng pakikinig ng aming salita, nawa mas lalo po kaming ma-comfort ng iyong salita. Kaya o Diyos, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi na maaari po mag-special number. Anyone? Mga kapatid. Okay, so magandang gabi po sa inyo. No? At muli, ako po yung nagpapabot po sa inyo ng pakikiramay sa ni Sir Bulando Florante. Ang pangalan niya parang ano no? Parang pa mga nasa Florante, parang mga chapter 9, verse 27. Sabi po nung ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. So, ito po isang paalala at patunay sa mundo, no? So, meron akong tanong, taas nyo lamang po kamay nyo at kung hindi naman po ay okay lang po. Sino po dito gusto mabuhay? Sabi nila ay gusto nilang mabuhay ng 100 years old. Sino po mabuhay ng 100 years old? Sino po taas mo kung 50 mil ba? Magkano na ba? Depende. No? So, ay gustong mabuhay ng matagal. Tama? Lahat po tayo nagkakama na. Burgos Ilocos. Alam po na, at ngayon din po, alam ko po ay sa mga taga-Cagayan. Cagayan po kayo, no? Ay alam mo ang pangunahing mga hanap buhay ay pagsasaka. Tama po, no? So sa pagsasaka, lahat po ng mga tao doon, mga karamihan po doon sa magsasaka ay madaling araw po gumigising. Talaga napakasipag. No? Totoo naman po talaga yun. At meron po itong si Pedro, ay si Juan, ay talagang nakita niya makasipag po siya, nasa farm po siya. At daw mamamatay pag dinalaw daw po. At sabi nila, ang ating alam pag si Satanas, ano po pagkakalam natin? Merong tinidor, tama? Tama po ba? At alam natin si Satanas ay nakakulay pula. No? So, nakapula pula dito. Huwag na naman sana. So, lahat po yun. At sabi nila, kapag meron po madaling araw, tataka po siya. At ang bukas niya ng pinto, nakita niya si Satanas. Naku, dami niya ni Satanas. Ikaw na! Ang iniisip niya, siya na daw yung susunod na mamamatay, no? Ang ginawa po doon ni Juan, Satanas, sabi niya, kapit tayo dito. At nung sabi ni Satanas, pwede bang mag-CR? Nag-CR po siya. Di ba, minsan mga busy ka lang, dahil na nag-CR po siya. At nakita niya, nung pagka-CR niya, si Juan ay may nakitang papel. Juan! Naku, sabi niya, number 1 siya mamamatay. Ibig sabihin, alam niya po siyang mamamatay. At yung 10 si Pedro, yun po yung ginawa niya. Nakita niya yung pangalan, si Juan, number 1. So, sasarap. At nung pagkakapi ni Satanas, in short, nakatulog po ito sa Satanas. Nakatulog po siya. At ang ginawa po ni Juan, dahil matalino, mamamatay. Sabi niya, dali-dali siya. Alam niyo po mga kapatid, nung pagkagising na ni Satanas, ito po yung itong kwento, tignan niyo po Pagkagising ni Satanas, sabi ni Satanas, alam mo, Juan, sa lahat ng mga dinadalaw ko, ikaw lang ang nagpakapi sa akin. Ikaw lang ang napakabait, accommodating mo.
Dahil dyan, yung pangalan niya pala, nauna na. Di wala rin mamamatay din po pala. So ano ibig sabihin po yung kwento na yon ay maging mabait kayo kay Satanas. Hindi po. Ibig sabihin lang po niyan, lahat po tayo mawawala po dito sa mundo, no? Lahat po tayo dito, kahit anong gaya po natin, kahit anong gamot po natin, kahit anong ano pa ba, kahit anong belo natin, kahit anong papaya natin, lahat po yan mawawala. At darating po sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, ang sabi niya, lahat tinakda sa isang tao mamamatay. Ang problema lang natin po mga kapatid, ito po yung problema natin. Kapag ang kamatayan ay nagiging takot po sa lahat. Alam niyo po ba na ang kamatayan ay ito po yung kinakamawala dito sa mundo kasi bata pa sila, ayaw na nila yung kanilang loved ones, hindi nila makikita, bata pa yung kanilang anak. Kaya nga po, kung gano'n po pala, kung may mga gano'n pong pantakot, pwede po natin gawin pala dito. Kapag meron po pala tayong takot dito sa kamatayan, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, kapag nabubuhay po tayo, number one, sabi po ng Panginoon, ayusin na natin yung relasyon natin sa ating kapwa. Tama po, no? Kaya pa nga habang sa yung mga lalo na po yung mga 60 to 70, 80, kapag sinabi nila kapag palubog na po yung araw po ninyo, dapat daw pala ang ating mga relasyon sa ating kapwa ay maayos na. Alisin na po sana po yung mga may galit. Kailan po, ito po usong-uso po. Kailan po nagbabati ang mga tao sa pamilya? Kapag tuwing itong panahon po na ito, minsan nyo lang po ako makita, hindi nyo na po ako makikita susunod. Ibig sabihin lang po, mga kapatid, once pala pag meron pala tayong pamilya, nagbabati lang pa sila tuwing panahon ng December, panahon ng may kamatayan. Sana alisin na po yung mga galit, alisin na po yung puot, lalo na yung mga magulang, sa magulang, mga mag-asawa, yung kapatid, yung mga anak sa magulang. Wala na po sana yun, dahil napakaikli lang po ng mundo na meron tayo dito. Dahil lahat tayo ay mamamatay, iikli po ang buhay natin. Tama po? Iikli. Kaya nga po, napakasarap palang mabuhay na meron tayong may harmonious relationship. Kung gano'n pala na maikli lang po pala, sabi niya, huwag nyo na pong itaas. Baka utangan po namin kayo. Ibig sabihin, lahat po yun, lahat ng mga tao nagiging mga kapatid, nagpapakasasa sa lahat ng mga bagay na meron. Although, again po, hindi po masama ang magkaroon ng mga bagay na meron tayo. Pero ang masama lang po, yan po ay nagpapalayo sa atin, sa ating relasyon. Nagpapalayo lalo sa ating Panginoon kung ang ating mga sarili ay tinutuon natin sa sa mga bagay na makabundo. Di ba po? Kita nyo po, usong-uso po sa balita, ang mga tao ay nagpapakasasa sila sa kanilang mga meron na, pero anong ginagawa nila? Talagang kamta ng claim lang sila ng claim. Kung ang relasyon po natin, kung yun po ay nagiging takot dahil po pala sa mga bagay na makamundo. Magulang mo, kaya sana mamatay yung magiging, di ba? Hinihintay mamatay yung yung mga tagapagmana, hinihintay yung mamatay yung magpamana, tama ba? Huwag naman po sana, no? Pero ano sabi niya? Hinihintay! Kaya ginawa niya, iniligay niya po yung kanyang mga pera sa loob ng taon, at the same time sa libingan. Ibig sabihin po tayo mga kapatid, pinapaalala po sa atin na huwag po tayong mag-google sa mga makamundong material na bagay. Sabi po ng 2 Corinthians, huwag po tayong maging makamundo sa mga bagay na na hindi natin nahahawakan lang, kundi hindi natin nakikita. I know, lahat po tayo, meron po mga bagay na yan, pero hindi po natin madadala po yan sa langit, sa kamatayan. Bagkus mag-focus po tayo, saan po? Sa spiritual ng pamumuhay. Yung eternal po, yung kung meron po doon, sabi ng John chapter 14, sabi niya po doon sa John chapter 14, tingnan niyo po Ngayon, sasabihin ko sa inyo,
na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar nito para sa inyo. At kung ako'y pupunta roon at ihanda ko isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang ako saan ako naroon, kayo rin ay naroon. So, ang ganda po na sinabi ng John chapter 14 na meron pong maraming mansyon ang sa langit. Meron po tayong bahay. Kung wala man po kayong bahay dito po mga kapatid, pagdating sa langit, may mansyon po tayo. Gusto niyo po ba ng mansyon? No? Hindi tayo nakakita ng mansyon dito, pero tignan po natin. We're investing doon sa mga sa mga makamundo, pero we do not invest sa mga spiritual na bagay. I hope, sabi niya, yung huwag po natin katakutan. Kaya nga po, ang ano natin, natatakot sila sa kamatayan dahil dahil sa loved ones, mawawala din po. Pangalawa, yung ating pong mga material na bagay. At pangatlo, bakit po natatakot ang tao sa kamatayan? After death, hindi nila alam saan sila pupunta. Yun po ang tanong. After death, after po ng kamatayan, saan po ba pupunta ang tao? Sabi po ng Matthew chapter 7, alam niyo po mga kapatid, lahat naman po tayo naniniwala na tayo po ay naniniwala po na ang pupuntahan lamang ng tao ay langit at impyerno. Tama naman po talaga, no? Sabi po ng Matthew chapter 7 na merong daang matuwid na makipot at hirap puntahan. Ngunit merong daang maluwag na lahat pinupuntahan. Ito po yung sinabi niya, sabi niya, yung malawak na lupa, yung daanan, ito yung impyerno. Mga kapatid, sinasabi po dito, kaya nga po, kung tayo po ay natatakot, huwag na po kayo matakot mga kapatid. Meron po tayong patutunguhan. And I know, kapag tinanong ko po sa inyong lahat, kung tatanungin po tayo lahat saan natin gusto mapunta, lahat po tayo sasagot sa langit. Tama po ba? Parang ayaw nyo po yata sa langit, Pag tinanong saan po kayo gusto nyo pumunta, sa langit, tama po ba? Amen, lahat naman po tayo. Kumbaga kung nakakaranas po tayo dito ng mga paghihirap, pagluluha, bakit po? Dahil po sa ating Panginoon. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang patunay na lahat po tayo mawawala dito sa mundo. Kaya nga po, yung kamatayan, sabi ng 1 Corinthians chapter 16, O victorious, where is death? Kinapos na po ng Panginoon, pinagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Ang kamatayan po, maaari, sinasabi na this is the last, but this is the first that we meet Jesus Christ. This is the fellowship. Kaya nga po sana po mga kapatid, ang tanong, kung tayo po ay mamawala po dito sa mundo, o ang challenge po sa ating mga kapatid, bago po tayo mawala po dito sa mundo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng buhay. Tanggapin po natin si Kristo bilang tagapagligtas. Dahil yung mga takot na yun, mawawala po sa atin. Dahil alam natin na ang Panginoon ay naghirap sa krus ng Kalbaryo para po sa iyo. Para po sa akin, para po kay Brother Florante, at para sa lahat. At nawa, yung mga bagay na po yung kinakatakutan natin, alam ko, huwag naman po sana agad, di ba? Dahil alam natin, ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung hanggang kailan po tayo dito. No one knows. Hindi po natin alam kung sino pong gigising bukas. Di ba? Tama po ba? Wala pong nakakaalam dahil ang kamatayan ay para daw na tutulog. Totoo po ba yun? Di ba? Marami pong mga natutulog na hindi na nagising. So gawin nyo po, huwag po kayo matulog ngayon. Bakit po? Alam nyo po yung aking biyenan ay nasa Ilocos po siya po ay namatay natutulog lamang po. Nasa, ano ba tawag doon sa Ilocan na babuyan? No? Sa babuyan po siya namatay doon sa Ilocan, pero po silang
So, ulit po Panginoon dahil alam ko na kahit na gano'n po ang nangyari, lahat po tayo mawawala, alam natin lahat po tayo mawawala po dito sa mundo. But sisiguraduhin po natin mga kaibigan, I know this is Bolando family, all of us, member of the Bolando family, meron pong reunion, no? Meron po kayong mga reunion, pero napakagandang reunion ay yung sa langit. Pag hindi ka Bolando family, anong tawag doon? Gate crusher. Tama, no? Gate crusher pa tawag doon? Yung mga kapatid ka pag Bolando, dapat, pero yung mga kapatid, napakagandang reunion. Sikapin po natin, magkaroon po kayo ng magandang reunion, yung Bolando family. Pagdating po sa Bolando, Israel, lahat po ng inyong pong kamag-anak ay pagdating sa langit. Pero sikapin po natin, pag magre-reunion po tayo, ako po pro-family po ako. Napakalaki po pa yung pamilya meron po kami. Mahal na mahal po natin. Pro-family po ako yung lingkod. Kaya nga po, napaka-intimate po sa mga family. Sikapin po sana natin, mga kapatid, mga kaibigan, wag lang po sana December ang reunion po ninyo. Wag lang po sana patay ang reunion ninyo. At wag din po sana na kung may mga sakit kayo, may mga tampuhan, ansin na po natin yan. Kasi may lang mo po ang buhay. At nawa, sana po naging comfort po sa atin how to live yung fear na yon. Yung fear at nawa, ang kapayapaan po ng Panginoon ang gawin po sa bawat isa. Let's go. Ngayon naman po, dahil maaari. So, sige po, yung mga nakayuko at tatawagin ko, kanina nakatingin kayo sa akin, nung nagtatawag na ako, nakayuko na kayo. Sige na po, hindi ko po kayo kilala. Baka po meron po si Charmaine. Charmaine daw, tinuro ka na Charmaine. Sunod, ikaw na magturo ulit sa Charmaine. Kasi yung kuya ko po na isa, hindi po siya nakauwi, pero may letter siya para kay Papa. Pwede po bang nasa? Yes. Ako po si Charmaine, anak ni Florante, pang-apat po. First of all po, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat na pumunta sa mga kapatid ni Papang, kamag-anak. Sa Bolando family po, Rock, Israel, Abad. Hindi ko na po kayo isa-isahin, pero maraming salamat po sa lahat na nagpunta. Sobrang na-appreciate po natin kayo. And sayang nga lang kasi ang dami natin, pero yun, hindi na nakita ni Papang. Pero salamat pa rin po sa inyo. Tapos, eto pong babasahin ko, galing po to kay Kuya Pot kasi hindi po siya nakauwi. Letter niya to kay Papa. Ngayon ko lang din po to bubuksan kasi gusto ko, kahit na wala na si Papang, alam ko naman na maririnig na to. Para makita ka hanggang sa huli mong hantungan. Ginawa ko naman ng lahat at kinausap ko ang pwedeng kausapin para makauwi ako. Pero alanganin talaga dahil conflict sa paglipat ko ng trabaho. Sana maintindihan mo ako pa. Ikaw ang palaging inaalala ko kaya hindi ako lumipat ng ibang bansa dito sa Europe. Kasi gusto kong makauwi kung magka-emergency. Pero ngayon naman na nagkataon nangyari yung ayaw kong mangyari. Kahit wala ako dyan pang, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Kahit bihira kitang nakikita at nakakausap, palagi kitang naiisip kay ni Mamang. Salamat Pang sa mga tulong mo, lalo na nung nagpunta ako sa Poland at nung nagkasakit ako. Salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal. Kahit hindi ka showy, alam ko kung gaano mo kami kamahal. Palagi akong believe sa'yo at iniidolo kita kasi madami kang skills, hindi lang bilang tatay, isa kang sundalo, mekaniko, technician, electrician, karpintero, all around. Papa, una ko talagang pangarap ang maging sundalo dahil gusto kong maging katulad sa'yo. Natutuwa ako kapag nire-razor ko yung buhok mo kasi gusto ko palaging maayos itsura mo. Kahit na hindi ko kayo masyadong nakasama, mas matagal dahil maaga akong bumukod sa inyo nung may sarili na akong pamilya. Palagi ko kayong iniisip ni Mamang at mga kapatid ko. Salamat Pang dahil naging matatag ka at nilaban mo ng matagal yung kalagayan mo. Alam namin na lumaban ka hanggang sa huli. Ngayon Pang pahinga ka na.
hindi ka na mahihirapan. Kasama mo na ang Diyos at sina Lolo Jose at Lola Eugene. Salamat, Pang, dahil ikaw ang naging papang namin. Salamat sa buhay at pagmamahal. Kami na ang bahala kay Mama. Huwag ka na mag-alala dahil titibayan din namin ang mga loob namin at mas magiging solid kami magkakapatid. Salamat sa lahat, Pang. Mahal na mahal ka namin, Pang. Hindi ka mawawala sa puso't isip namin. Palagi ka naming kasama. Gabayan mo po kami palagi. Ikaw na ang guardian angel namin ngayon. Mahal ka namin mga anak mo. Mamang at iyong mga apo. Pahinga ka na, Pang. Ibabaon namin sa iyo ang aming pagmamahal. Habang buhay kang nasa puso at isip namin. Saludo at proud kami dahil ikaw ang papang namin at papang ng lahat. Isang final snappy salute sa iyo. Sargento, Papang Florante, Amplong Bolando. Mahal na mahal ka ng Papa. E.S. Dalaw ka lang anytime, Pang, para makita kita at makausap kita. Lubos na nagmamahal po. Ito yung message ni Pepper kay Papa. So, ako, nasabi ko kay Papa, so, yun nga, maraming salamat kasi siya yung naging tatay ng lahat. Never siyang humindi sa tao. Naging bukas siya sa lahat. Sa pamilya niya or sa mga kamag-anak. Never siyang humindi sa kahit na sino. Ang dami niyang natulungan ng mga tao. Kahit na hindi kami ganun angat sa buhay, handang tumulong si Papang ng hanggang makakaya niya. Kaya sobrang proud ako na siya yung tatay ko. Sobrang proud kami na siya yung tatay ko. Kaya saludo ako sa kanya at mahal naman namin siya. Babaunin namin lahat. Thank you po. Ako nga pala yung pangatlong anak ni Papa. Mac po ang pangalan ko. Masasabi ko kay Papang, Pang, mahal na mahal ka namin. Walang oras na hindi ka namin maaalala at mamiss. Dahil sa'yo, wala akong ngayon sa kung ano ako ngayon. Idol na idol ko yung papa ko eh. Kaya nag-military school ako. Gusto ko makita niya, maging proud siya sa akin at ang pamilya ko. Kaya kahit anong hirap sa academy, ginaya ko para maging proud siya sa akin. Yan ang taong nagbuo kung ano ako ngayon at kung anong meron ako ngayon at ang pamilya ko. Maraming salamat sa lahat, Bang. Saludo ko sa iyo. Hindi kita makakalimutan. Pasensya. Siya ang naging kaibigan ko, kainuman ko. Kaka-video okay ako. At nagturo lahat ng mga bagay na kung anong meron ako ngayon. Si Papang, talagang nagkaroon siya ng sakit. Pero hindi niya tinuro sa amin na manigarilyo dahil alam niya na masama yun. Pero hindi niya kami pinigilan. At awa ng Panginoon, sa aming magkakapatid, wala talagang nakamana. Sa mga kamag-anak namin at mga kapamilya, maraming salamat po sa inyo. Yun lang po.
Nandiyan lang po siya lagi na gumagabay po sa amin. Namimiss ko po yung pagiging makulit po niya na tipo kahit hinihingi na po siya, sige lang po siya sa kwento. Tapos, pag nagbibidyo opas po kami, kahit hinihingan na po siya, sobrang tuloy pa din po siya. Sobrang saya po kasama si Papa kahit sobrang kulit po. Ako po yung panganay na pamangkin ni Angel na naging anak niya dahil bata pa lang kami, tumira na kami sa kanya. Well, actually, siya na yung namulatan kong naging ama, si Angel Amplon. Well, mas tinuturing ko pa siyang tatay kaysa naging totoong tatay. Well, sumalapit na sa kanya, nagluluwa magkikita na sila. Pero yung totoo, si Angel kasi siya yung tumayong ama namin magkakapatid. Nung naghiwalay, sobrang pinagmamalaki ko siya kasi tinanggap niya kami magkakapatid. Tinuring ko talaga ng totoong tatay siya. At maging kapatid ko para sa akin ng mga magkakapatid. Kaya hindi ko nainiba yung sarili ko kasi feeling ko talaga anak ako ni Papa Amplon. Kasi numan, video okay, sabi nga nila, ginagawa namin Angel. Last nga, nagano kasi busy na rin kami sa trabaho. Hindi na ako nakakadalaw sa kanya, kaya medyo masakit para sa akin na hindi ko siya nadadalaw. Sobrang gabi na rin ako dumadating. Pagdating ko sa bahay, tulog na, ayaw ko na rin siya istorbo. Pero sobrang nagbabalaki ko si Papa Amplon, kaya maraming salamat. Baka meron po dito kumpare. Yan, sige po. Mga galing pa po ng Cagayan, makapunta pa po dito para po parang po namin po kayo dito. Siya po yung takbuhan ko pagka nagagalit ako sa kabila, pumupunta ako sa kanila. Kasi pinsan ko din po yung asawa niya. Kaya tama po yung sabi ng inaanak ko na lahat ng halos mga kamag-anak namin sa Cagayan, sila ang takbuhan namin dito sa Maynila. Kumbaga yung bahay na nila parang bahay ampunan po sa minsan nandun kami magpipinsan. Kaya wala ka man marinig na kahit na anong masasakit na salita sa kanila mag-asawa. Napakabait po nila. Yun lang po. Wow! Parang dami kong kapatid, mga stand po kami dahil gusto po nung tatay ko po. Sige po! Ilan yan? Ang kanyang may bahay para po salamat at the same time pero kung padala nyo rin po ang asawa. Sige po, share time po. Asawa ni Papa ko. Ang masasabi ko lang po, napakabait ang aking asawa. Kahit minsan, kahit nagagalit na ako, kahit minsan hindi niya ako sinaktan sa 43 years namin na pagsasama. Wala akong matikman sa kanya ng kahit isang titik. Napakabait na tatay sa mga anak ko. Matulungin din siya. Wala kaming naririnig kontra sa mga side na natutulungan. Ganun po siya kayo. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Galing kayo ng probinsya, sa Magsingal. Maraming salamat po at nakarating kayo dito. Maraming salamat sa pagmamahal niyo sa aming pamilya. 8 o'clock po ang libing, alis dito. 6 o'clock sa libingan ng Bayani. Hello sir, part of the military. I know that because of him. Dadako na po sa closing song, then we will For the waters of my soul, and I long to worship Thee. You alone. You alone are my strength, my soul, are my heart's desire, and my friend, and you are my brother, even though
pagtatapos pong inilalapit sa inyo at tinataas, ang lahat po ng nagmamahal kay Sir Florante, tunay nga Panginoon na marami po maiiwang alaala. Nawa o Diyos ang kanyang mga ligasiyan, lalo na Panginoon sa pagiging ama, sa pagiging angel, lahat Panginoon, nawa ay lulot ito Panginoon ng kabutihan, lalo na sa mga naiwan at sa mga nakasaksi. At lalo na Panginoon, ang kanyang asawa, nilalapit po namin, na patuloy yung bigyan ng kalakasan sa panahon na po sila'y nakihina. Ang kanyang mga anak, patuloy yung bigyan ng kalakasan sa panahon sila po ay namumulila. Alam po namin Ama, sa bawat kahinaan po namin, sa bawat panahon na kami po ay mamumulila, nariyan po kayo dahil kayo po ang aming tanggulan Panginoon, kayo po ang aming kalakasan. Kaya Ama, tulungan niyo po kami na laging manampalataya, laging manalig Panginoon sa inyo, na kayo po ang Diyos na patuloy na nagbibigay kalakasan at buhay Panginoon sa amin. Kaya Ama, salamat din po Ama sa mga taong ginagamit nyo sa bawat gabi na nakikiramay, patuloy po sa bigyan ng kalakasan. At ang aming pong dalangin sa bawat uuwi, Panginoon, pagkatapos may libing, ay inyo pong ingatan ang aming pong mga kapatid na ito, mula from Cagayan. Kayo po ang mag-ingat po sa kanila. Sa bawat tahanan na kanilang pupuntahan, kayo po ang manguna. Sa gabing ito, ang pagpapala ng Banal na Espiritu, ang pagpapala ng Panginoon ay sumatin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po mga kapatid, muli magandang gabi po sa ating lahat. At dito po natatapos ang ating meteorological service. At muli, in behalf of the family, thank you very much po sa pagbibigay po sa amin ng panahon. On behalf of Baclaran Church of Christ, maraming salamat para panahon po sa inyong kalungkutan ay narito po inyong dito. Muli, magandang gabi at pagpapala po sa amin lahat. Maaari na po kayong magsilay po sa mga gusto po. Lumala ko pumunta para sa huling lamay ng father ko na si Florante Amblong Rolando. Maraming salamat sa mga kaibigan, kamag-anak, mga kapatid ko at kay mamang na nagkasikaso dyan sa mga pinsan. Naniwan ako kay Miming na ng sulat ko para sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Pang. Dahil lagi siya nakasuporta sa amin. Hindi. Alam namin magkakapatid yan, tsaka ng mga iba namin kamag-anak. Kung gaano kasuporta si Papang. Si Papang lang lahat yan eh. Kaya alam ko marami nagmamahal kay Papang. Kaya para sa huling hanggang sa uli Pang, papaalam namin sa iyo na kung gaano ka namin kamahal. Saludo kami sa ipang. Maraming salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa amin, magkakapatid, sa pamilya mo. Saludo ko sa ipang. Hanggang sa uli, Tom, final last salute ko sa iyo. I love you, Pang. Salamat sa lahat.
Sabi ko nagtatrabaho sa bakit? Kumain ko siya. Sabi niya, bakit? Kakain kayo? Sabi niya, best friend sila. Kakain kayo? Asawa ni Linda. Kasi ang nagdaan. Diyan lang ba? Ang palayo. Yan ba? Nabit ko na po. Awatan na kalaksan. Ako naman. Narinig ko nga po yung pangalan niya pero hindi ko pa kayo nakikita.
strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to
to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò sulla vita per mare che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Tu sei lontana, sogno all'orizzonte, mancan le parole. Io sì lo so che sei con me, mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con
la fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridava un alleluia, 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 il santo nome tuo dirò, un nome che ormai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per il mondo un alleluia, 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 I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times
inside. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Yes, it was my way. Oh! Tingnan natin yung kanyang wala yung kalito. Kaya kukuha muna ako ng idea. Sa lima yan. Huwag kang kumang dalagan dyan. Hindi. Titingin mo doon. Titingin mo ako. Kung may pulis din pala dito. Pangpalabas. Cut! Cut! Higit na kaliwa. Cut! 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 Pasuloy. Cut! Let us take a moment of silence as we receive the remains of late Staff Sergeant Florante A. Pulando, Philippine Army.
Sulong. Cut. We shall now proceed with the graveside honor, the final commendation and benediction, to be officiated by Major J. Somerano, Chaplain Service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Brothers and sisters, our brother, the late Staff Sergeant Florante A. May the grave sign of hope that promises resurrection, even as it claims our mortal bodies. Grant, we pray, that our brother Florante may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light will see light, and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Eternal rest grant unto Florante, O Lord. Let perpetual light shine upon you. May he rest in peace. Amen. Please be seated. We shall now proceed to the final viewing. First will be Friends, followed by... Sige, present na po tayo. Sige, abante na po ito. Immediate family may now give the final respect.
inside this armor. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when drop my sword. Deep inside this armor. Deep inside this armor. May we request the wife to officially close the casket. Ay, tagalin yung pangalan. Oo, tagalin niyo muna. I pray you'll be alright. And watch us where we go. May we request everyone to please all stand. May we request the wife together with the military host to occupy their respective places. Let us take a moment for the singing of Philippine Army hymn. Mindanao at Visayas.
naman sa bataang matatag na republika. Lupawis sa ginalintana sa kasamay ng tiwala. At nakawalay lakas ng bansa, kaya palaging maganda. Sa aking galing makikibaka, pagkat mahal namin ang bandila. Ulog na lumulusok, kalasan ng matatag na republika. Lupawis sa ginalintana sa kasamay ang tiwala. At nakawalay lakas ng bansa, kaya palaging maganda. Ang mga tawag nito ay sinisig ng ating tayo. Tanggapin mo ang mga tawag nito bilang tanda sa paglilingkod ng iyong mahal sa buhay. Nagtitiramas po ang katinulan. Please be seated. The immediate family may now have their flower offerings parallel. Other relatives and friends may follow. Once you offer the flower, you may take your seat. Sige. Flower, kung may mga flower, pwede na. By the moon, sea and sky, I have heard my people cry. All is well in dark and sin, my hands We'll now have the sealing of the tomb. I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will serve. I am Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night.
services of late Staff Sergeant Florante A. Bolando, Philippine Army. On behalf of the family, we thank everyone for sharing your time and sympathy. God bless everyone. Announcement, para po sa kaalaman ng lahat, kami po ay humihingi ng pangunawa at paumanhin sapagkat hindi na po namin ng matagal at may susunod pa po kaming gabi. Kami po ay nakikiramay. Maraming salamat po. Pinabalik namin yung kaya pag dumalo kayo, sabi wala pang ito yung kutsara natin ito. Kaya binilang ko. May attendance sa pangalan. Punta ka na to kayo. Yun na lang, mag-Jollibee na lang tayo. Pasok lang tayo, may pavilion dito ng puti ka dito. Yung bago tayo lumipad, dun sa may ata lang. Booster shot lang naman yun.